Isang mapagpalang Lunes po ng umaga sa bawat isa. Narito po tayo muli sa ating morning devotion, Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our souls. Ang ating pong pamagat po o paksa ng ating tatalakayin ngayon sa ating morning devotion ay mga dahilan ng matyagang pananalangin. Ang patayang talata po ay mula po sa Aklat ng Lucas, pangkat-18, talatang 1 hanggang 8, na may pamagat na ang biyuda at ang hukom. Sabayan niyo po ako sa pagbasa. Sinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod ding yon ay may isang biyuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Tinanggihan siya ng hukom sa mahabang panahon. Ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa kanyang sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito. At nagpatuloy ang Panginoon, pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, ipagkait kaya ng Diyos ang katarungan sa mga dumaraing sa Kanya araw at gabi? Sila kay paghihintayin niya ng matagal. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungang gunit sa pagbabalik ng anak ng tao sa daigdig. May makikita pa kaya siyang mga taong sumasampalataya sa Kanya? Isa sa mga gawaing madalas na napapabayaan ng mga Kristiyano ay ang pananalangin. Marahil, sa bilis ng mga pagbabagong dulot ng teknolohiya, pati ang pananalangin ay napapabayaan na. Madalas nalilimutan o minamadali para lang masabing nanalangin siya. Ang pananalangin ay nagiging sukatan din kung lumalago ang isang Kristiyano. Marami ang nawawalan ng tiyaga pagdating sa pananalangin. Mabisang paraan sa paghihintay sa pagbalik ng Panginoon ay ang matyagang pananalangin, dahil ito'y nagpapakita ng matibay na pananalig sa Kanya. Ngunit, paano ito magagawa? May dalawa pong pamamaraan kung paano ito magagawa. Una, kilalanin ang Kanyang kabutihan. Bilang guro, gumagamit si Jesus ng pangkaraniwang tao sa kanyang pagtuturo, tulad nga ng paggamit niya sa Ama na makikita natin sa Aklat ng Mateo, pangkat 7, talatang 11. Ganito pong sinasabi, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa Kanya. Ginamit din niya ang isang masamang hukom na sa kanyang paglalarawan. Nais niyang ituro na ang kanyang kabutihan sa pagbibigay ng mga biyaya ay mas higit kaysa sa kanila na itinuturing na masasama. Yun naman ay nakita natin sa talatang 4 hanggang 5. Dapat tayong maging matyaga sa pananalangin tungkol sa ating mga pangangailangan.
sapagkat siya ay mabuti at tumutugon, bagamat kung minsan ay waring nagtatagal. Sa talatang 7, huling bahagi, hindi niya tayo paghihintayin ng matagal, pero kailangan din ang pagtsatsaga sa paghihintay. Ang ikalawa naman pong paraan ay angkinin ang karapatan bilang kanyang hinirang. Yun naman po ay makikita natin sa talatang 7 sa unang bahagi. Tayo higit kaysa babaeng balo na inilarawan sa mga talata ngayon. Bilang hinirang, tayo ay kinahabagan ng Diyos na makikita natin sa unang Pedro, talatang 10, pangkat 2. Kayo'y hindi bayan ng Diyos noon, ngunit ngayon, kayo'y lahing hinirang niya. Noon, pinagkaitan kayo ng habag, ngunit ngayoy tinatanggap na ninyo ang kanyang habag. At ipinagkaloob sa atin ang lahat ng bagay, kabilang na nga ang kanyang anak. Yung po ay masumpungan natin sa Roma, pangkat 8, talatang 32, na ganitong sinasabi, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay binigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay? Isa sa mga dahilan ng panghihinayang o panghihinawa ng maraming Kristiyano sa pananalangin ay hindi lamang sa pag-aalinlangan sa kanyang kakayahan, kundi ang pagkalimot sa ating karapatan bilang kanyang hinirang. Ang kaalamang ito ay makatutulong sa atin upang maging tapat, magkaroon ng pananalig at pag-asa sa pananalangin. Kaya nga, mga kapatid, maging matyaga tayo sa pananalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat po dahil Ikaw ay mapagmahal. Hindi ka maramot. Kailangan lamang po namin na maging matyaga at manalig sa iyo ng lubusan. Dagdagan po ninyo ang aming pananalig at pagtitiwala sa inyo. Salamat po sa patuloy na pag-iingat niyo sa amin, sa aming mga ginagawa. Salamat din po sa patuloy na pag-iingat ninyo at pagsubaybay sa aming mga pinatutunguhan at pagkakaloob ng lahat naming pangangailangan. Sa umagang ito, kami po ay inyong samahan tulad ng mga magsisipasok sa mga trabaho nila at sa paaralan, pati na ang mga naiiwan sa mga bahay, ang mga may karamdamang pisikal, gayon din ang mga may pinagdaraanan sa buhay. Ang dalangin po namin, Panginoon, ay inyo pong ipagkaloob sa kanila ang kagalingan at sa mga may karamdaman at kalutasan po sa mga may suliranin sa buhay. Pagpalain niyo po ang buong maghapong ito sa bawat sa amin. Ito po ang aming dalangin na may pagpasalamat at pagpupuri sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Purihin at pasalamatan natin ang ating Panginoon sa maikling mensaheng ito na ating pinagbulayan. Salamat din po sa inyong pagsama sa akin sa pagbubulay na ito. A friendly reminder po to all of us, be Christ-like in your workplace today. Pumayo po at tayo ay maglingkod.